Relasyon ng Saudi Arabia at United States of America nagkakalabuan. Kumalat pa ang balita na nais ng Amerika na paalisin na ang kanilang puwersa sa Saudi Arabia. Ano naman ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Kung sakaling alisin ng Amerika ang kanilang puwersa sa Saudi Arabia, makakabuti kaya ito para sa Amerika o makakasama? Makakabuti rin kaya ito para sa Saudi Arabia o makakasama? Pag-usapan natin yan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Malaking tulong na yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay July 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo mga kaibigan sa balitang Middle East, particular sa Saudi Arabia at kasama rin nating mapag-uusapan ang United States of America at ang Iran. Tama ang inyong narinig sa ating intro na umaasim ang relasyon sa pagitan ng United States of America at ng Saudi Arabia. Bago magkaroon ng digmaan ang Amerika at Iran-Israel noong February 28, 2026, meron palang isang sikretong pag-uusap ang United States of America at Saudi Arabia. At ang kanilang pinag-usapan mga kaibigan ay may kinalaman sa gagawing pag-atake ng Amerika at ng Israel sa Iran. Ibig sabihin, alam na ng Saudi Arabia na aatake ang Amerika at Israel sa Iran bago pa man ito mangyari. At alam nyo ba mga kaibigan kung ano ang kanilang pinag-usapan? Simple lamang, nais lamang gamitin ng United States of America ang airport ng Saudi maging ang kanilang airspace. Teka, hindi ba't ang Saudi Arabia mga kaibigan ay isa sa mga inatake ng Iran matapos umatake ang United States of America at Israel? At ang reason ng Iran kung bakit nila inatake ang Saudi Arabia dahil pinagamit daw ng Saudi Arabia ang airspace nila at kanilang mga airport para padaanin, gamitin ng puwersa ng Amerika. Ngayon, lumalabas ang balita na hindi pala ito totoo sapagkat hindi pumayag di umano ang Saudi Arabia na gamitin ang kanilang airspace at kanilang mga airport para sa puwersa ng Amerika. Ibig sabihin, maling akala ang ginawa ng Iran at basta na lang umatake sa puwersa ng Saudi Arabia dahil naroroon din nakapwesto ang mga base militar ng Amerika. Para sa pruweba, ibinalita ito ng The Times of Israel. Ngayon, tapos na ang giyera sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Meron ng kasunduan na pinirmahan. Pero sumasabog ang balitang ito sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Amerika. Napaulat ayon sa ulat ng The Times of Israel na nais ng United States of America na alisin na lang ang kanilang puwersa na nakabase sa Saudi Arabia dahil parang lumalabas para sa kampo ng Amerika na wala ring silbi ang kanilang puwersa na nakapwesto sa Saudi Arabia kung hindi man lang ito makakilos dahil hindi pahihintulutan ng Saudi Arabia na gamitin ito para atakihin ang Iran. Nais kasi mga kaibigan ni President Donald Trump na gamitin ang airspace ng Saudi Arabia at ng mga airport ng Saudi sapagkat ito ang pinakamagandang pwesto para sa puwersa ng Amerika sa pag-atake sa Strait of Hormuz at sa malaking bahagi ng Iran. Ito ay maliwanag na ibinalita ng The Times of Israel. Yung naka-highlight mga kaibigan, Riyadh initially refused Washington request to use bases critical to Hormuz ship escort operation. Nagalit dito mga kaibigan si President Donald Trump dahil seryoso si President Donald Trump na tulungan
ang maraming mga barko na na-stranded nang magsimula ang bakbakan sa pagitan ng Amerika, Iran at Israel. Marami kasing mga barko na hindi na nakadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, hiniling ni US President Donald Trump sa Saudi Arabia na gamitin ang kanilang mga base upang magkaroon ng isang malawakang pag-escort ang puwersa ng Amerika para sa mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Pero mga kaibigan, tinanggihan ito ng Saudi Arabia. At isa sa mga pinakamalaking operasyon ng Amerika laban sa Iran, mga kaibigan, ay ang tinatawag na Project Freedom, na kung saan aatake ang Amerika sa maraming base militar ng Iran na malapit sa Strait of Hormuz. At nang sa ganon, malaya na makapaglayag ang maraming mga barko, kaya nga tinawag na Project Freedom. Pero hindi ito masyadong nagawa ng Amerika sa hindi pagpayag ng Saudi Arabia na gamitin ang kanilang mga base. Ngayon ang tanong, kung sakaling ituloy ni US President Donald Trump na paalisin na ang kanilang puwersa mula sa Saudi Arabia, makakabuti kaya ito sa Amerika? Well, partly mga kaibigan, medyo merong magandang resulta sa Amerika. Una riyan mga kaibigan, mamimenos ang paglabas ng budget ng Amerika para sa mga puwersa nito sa Saudi Arabia. Kasi hindi naman libre kapag pumunta ang mga puwersa ng Amerika sa Saudi. Gagamit yan ng napakalaking budget. Pero meron ding disadvantage mga kaibigan, sapagkat kung ito ay matutuloy, mawawalan ng isang importanteng alyado ang Amerika sa Middle East, at ito nga ay ang Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isa sa mga pinakamalakas na bansa dito sa Middle East, maliban sa Israel. Marahil ay maghahanap ng ibang partner ang Saudi Arabia. Marahil ito ay dumulog sa Russia o baka naman ay sa China, sapagkat ang mga bansang ito ay mga kritikal para sa United States of America. At upang ipakita ng Saudi Arabia na hindi sila apektado sa pag-alis ng puwersa ng Amerika, aanib naman ito sa mga malakas na bansa. At tila ito ay isang napakalaking dagok para sa United States of America. At malaki pa ang possibility na baka magsanib puwersa ang Saudi at Iran at labanan ito ang Amerika at Israel. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa usaping ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At manatiling updated sa mga pangyayaring gaya nito sa loob man o labas ng ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.